Makita nyo talagang ayan, wala na. Sa muli nga namin pagbisita dito kala Cyril ay hindi namin inaasahan na wala na sila dito. Ano nga daw po sana, bibinta sana po Yung karabaw. ibibenta na sana para Po makabili na lupa. nakakalungkot lang kasi wala pa ngang sure na paglilipatan napaalis agad sila dito. Sinong katulong nyo kahapon paghakot? Kami nila mama po. Tulong-tulong kayo? Nakakalungkot mang isipin na ganito ang nangyari sa pamilya nila Cyril ay hindi pa rin magbabago kung ano ang ipinangako natin sa kanila, natutulungan natin sila sa kanilang pag-aaral. Mga kalingap, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayong araw po ay andito kami ngayon sa bayan kung saan nandito nakatira sila Cyril. At pagpunta nga po namin doon sa kanilang tahanan, mga kalingap, ay wala na po sila doon. So ibig sabihin na nakapaglipat na sila, wala na yung gamit nila doon. At nandito daw sila ngayon sa lola nila, muna nakikitira pansamantala. At sabi naman natin sa kanila kung may siguradong lupa na pagtitirikan sila, baka makatulong po tayo sa abot na mga kaya natin. At may mga nagmamahal din naman sa atin na sumusuporta. Baka matulungan natin sila. Pero sa ngayon wala pa daw talaga, kaya dito muna sila. Kaya ngayon samahan nyo kami ni Ron na puntahan natin dito sa lola nila. Kamustahin natin sila. Mabuti na lang mga kalingap, meron din silang kamag-anak dito na kagaya nito na malalapitan sa oras ng kagipitan na ganito. May malilipatan sila kasi kung wala pa paano na. Wala pa naman silang lupa mga kalingap. Kumusta kayo Cyril? Okay lang po. Okay naman. Kailan kayo naglipat ng gamit? Kaya hapon po, tsaka kanina. Wala na kayo natirang gamit dun? Meron pa po. Lamisa na lang. Lamesa na lang. Tsaka po yung bumbilya. Okay. Grabe, kawawa naman ito mga kalingap sila na wala na silang bahay. Pang ilang lipat nyo na nga ito ulit, Cyril? Pang 5 na po, bali ngayon. Pang 5 na ito. Bali, yung tinitira nyo pang 4 na yun, di ba? Apo. Pang 4 na lipat na nila ito. Ang hirap talaga mga kalingap nang walang sariling lupa, walang sariling tahanan. Kasi kung ganito nga na kinakailangan ng lupa, paalisin at paalisin tayo kung kailangan nila lang gamitin. Kagaya ng nangyari kala Cyril. Pang 4 na lipat na ngayon, pang 5 na to. Sabi ng mama mo, nabanggit sa akin noong nakaraan, meron daw in-offer sa inyong lupa doon? Anong problema doon? Malayo daw po sa daan, ay sa kalsada. Sa kalsada, pero mas malapit sa school? Malapit-lapit po. Ay, mas malapit? kaunti na lang ang lalakad. Okay. So yun mga kalingap, may in-offer daw yata sa kanila pero hindi pa nila ma-sure kung kukunin nila kasi nga medyo tatawid ka ng palayan, di ba ganon? Parang dadaan ka muna sa palayan bago ka makapunta dun sa bahay na pwedeng pagtirikan ng tahanan nila, magiging bago nilang tahanan. Okay, si mama mo asan ngayon? Nasa bundok po, nagkukupra. Nakawit. Sino katulong nyo kahapon paghakot? Kami lang po. Sino kayong Kami nila mama po. tulong-tulong kayo? Grabe. Marami ba kayong gamit na inilipat? Madami-dami rin po. Kumusta dito na kayo natulog kagabi? Diyan po sila natulog. Ako doon po kay Tia Bibi. Saan yun? Ay, yung Doon. tita mo dito? Dito ka natulog. Bakit? Sikip ba kayo dito? Hindi naman po, pinasamahan lang po sa akin kagabi si Ada. Di pa ano mo yun? Pamangkin, pinsan? Pinsan. Okay. So mga kalingap, kumusta? Nakapag-enroll ka na? Hindi pa po. Hindi pa? Ngayon ba open pa ba yung pa-enroll ngayong oras nito? Ang oras na ay 3:11. Awan ko po kung ano. Hindi sigurado kung bukas pa o hindi. So ngayon, siguro dito kasi mga kalingap, nakamotor lang tayo. Wala tayong 4 wheels kasi under maintenance yung 4 wheels natin. Wala dito na daan na tricycle, so hindi naman kami kakasya lahat sa motor. So siguro si Cyril na lang yung maisama namin para makabili naman sila ng mga gamit para sa darating na pag-school nila. Ngayon gagawin natin, kukunin mo yung size ni Cyril para sa ganun ay mabilan din natin siya. Ha? Okay? Okay, sige. Antayin ka namin ha. Kasi dito mga kalingap, wala talaga ditong tricycle. Napakahirap, napakadalang dito na dumadaan. So wala tayong choice para pabilhan lang natin sila ng gamit. At shoutout nga po pala kay Ninong Hawaii. Thank you so much po sa suporta nyo sa magkapatid na ito.
At isa sa scholar natin itong dalawa na ito. So sana makapagtapos sila ng pag-aaral. At ngayon, araw na to ay ito yung schedule kung kailan natin sila bibilhan ng yun nga, mga gamit nila para sa pagpasok. Para na sa ganun, ready na sila. Yung enrollment naman, wala namang pangbabayaran doon. Pag nagpa-enroll sila, wala pa naman. So gusto lang siguro nila kasama nila tayo pagpapa-enroll. Kaya inantay nila tayo. Okay, antayin na lang natin sila. So ngayon naglalakad na kami nila Ron tsaka ni Cyril palabas ng dito sa bahay ng lola nila. At pupunta tayo ng sentro sa bahay ng Kapalongga para doon tayo mamili kasi wala naman dito po sa barangay nilang pwedeng bilhan. Wala ditong pwedeng pagkunan ng mga gamit sa school. Talagang doon lang talaga sa bahay ng Kapalongga. Kaya ito po yung isa sa mahirap pag nasa lugar ka na ganito. Tapos ganito pa, ayan, papakita ko sa inyo yung daan. Talagang wala talagang dumadaan dito na tricycle. Ayan, oh. Makita nyo, napakalinis. Dito kung magkaroon man ng tricycle, siguro service. So tara. So bago tayo pumunta ng sentro pala mga kalingap, daan muna tayo dito sa bahay nila para may pakita namin sa inyo na talagang wala na dito yung mga gamit nila. Ito, makita nyo talagang ayan, wala na. So ngayon mga kalingap, wala na talaga dito yung mga gamit nila sa Cyril. Pinalis na sila dito ng tuluyan. At yun lang, nakakalungkot lang kasi wala pang sure na paglilipatan, napaalis agad sila dito. So wala man tayong magawa, decision yun nung may-ari ng lupa. Hindi naman tayo doon pwedeng kumontra o ano. So tara, dito tayo mga kalingap na sa sentro at unahin natin yung sapatos po nila sa may kasama pala yan. Okay, anong size ba yung ano mo? Yung paa mo, diba 37 sabi ni ate mo? So bigyan mo daw sila ng 37 na dalawang pair kasi tigisa sila ni Cyril. Dapat magkaiba kayo na ate mo, baka magkapalitan kayo yan. Hanapan mo sa ate mo ng design tapos maghanap ka ng sayo. Oh, sakto yung ganyan. Ay di ibig sabihin 38 yung panyo, hindi 37. Ikaw Ron, hindi ka bibili. Dito kasi sa amin mga kalingap, wala dito mga mall o department store na pwedeng pagbilhan. Talagang ganito lang yung meron kami dito sa bayan namin ng Kapalongga. Talagang yung mga ano lang, mga parang alam nyo yun, parang sa Divisoria ganon. Yan, ganyan lang yung meron dito. So wala tayong choice kundi dito lang talaga tayo mamimili. Pero dun Cyril, sa pinagsasakahan nila mama at papa mo pwede pa naman dun, wala namang problema. Diba sabi mo sumaka sila? Nagkakawit. Oo nga, nagkakawit. Opo. Nakikitrabaho sila doon. Opo. Okay, pero dun sa dun sa yung pinagtaniman nyo natin ng palay, pwede pa din kayo doon. Mas gusto mo dito? Pwede pa din. Opo. Okay, buti naman. Kala ko pati yun kukunin. Hindi naman. Ay, hindi ba yun yung may-ari nun, diba? Hindi po. Magkaiba yun. Opo. Okay, buti. Pili ka Cyril ng medyas na pwede mo magamit. Yun yung magkapatid. Ano ba yung sinusuot nyo ginamit sa school? White? White ba? Opo. Pag babae yata parang white no? Okay, pili ka kung ano yung magagamit nyo. Ayaw mo ba nito? Ganito? Mga ganito? Yung ano? Alin? Yan. Ito. Yung dalawa. Gusto mo yung dalawa na yan? Sige po, yan na lang. Yan na lang? Okay. Kuya, kunin mo daw para kay Cyril. Okay, syempre dapat yung sure ka na magagamit mo. No? Ano ba paboritong kulay mo? Ano? Red, white, pink. Pink? Si ate mo. Alam mo favorite niya? Siyempre kapatid mo dapat alam mo. Awan ko po. Hindi pala lahat ng magkakapatid alam ko ano yung favorite ng bawat isa. No? Okay. So ano pa bang kailangan natin? Okay na yun. Tapos doon tayo sa kabila bibili ng uniform. Okay. So dito natin kinuha mga kalingap yung sapatos ng dalawa. Tig-isa sila. Medyas na gagamitin nila. Tapos yung bag na kailangan nila. Tig-isa sila. Magkano yung total kuya? 2,120. Okay, 2 plus yung total. Tapos doon naman tayo sa kabilang store bibili ng mga notebook, ganon, uniform nila. 2,000. 2,000.
Okay. So, lipat tayo din sa kabila, mga kalingap. Ilalagay ba natin dun sa binibili natin dati? Kapag dito naman tayo ngayon sa binibila natin ng uniform, dito talaga tayo bumibili. Kahit kala Mark, kala Amir, dito tayo kumuha. So dito kasi marami silang uniform dito. Dito na natin papiliin si Cyril kung ano yung kasya sa kanya. Cyril, pili ka ng uniform mo, akin na to. Tingnan mo nga, parang sobrang haba naman. Ayos na. Ganyan talaga dapat? Ah, okay. So sige, ito. Anong size yan? Tinan mo sa baywang, baka naman hindi kasi sa baywang. Pwede mo yata suotin yan. Habang namimili po dun si Cyril lang gagamitin niya sa loob, dito muna tayo. At sobrang pasasalamat na natin dun sa mga nagtitiwala sa atin. Kasi kung di po dahil sa kanila, hindi naman po natin to kaya lahat na shoulder. Kaya thank you so much sa kanila. Kay Ninong Hawaii, maraming salamat. Nagpadala siya ngayon ng 5K para sa panggamit niya na magkapatid na ito. At ang dami na po, ang dami ng na anuhan natin ng gamit. Sila Mark, sino ba to? Yung mag-asawang 13 years old, si Amir, sila Mark. So, hindi din po biro yung ganito na may provide natin yung pangailangan nila sa school. So, yun nga sabi ko, hindi naman namin to kaya kung wala po talaga kayong lahat. So, salamat sa inyo. Atayin natin si Cyril matapos umili, tapos dito tayo sa kabila. Titingin naman tayo ng mga notebook nila. Ayan, nakakuha na si Cyril na bali 6 pieces na t-shirt kasi si ate niya rin. Tapos meron siyang kinuha na, ano bang tawag na Cyril? Blouse po. Blouse? Ah, okay. Yung blouse, meron din si Cyril blouse. Dito naman tayo, kukuha si Cyril ng notebook. Ano ba yung gusto mo, Cyril? Yung ganito ba hindi ka pa gumagamit ng mga ganitong klase ng notebook? Ito maganda to. Sikat ka sa school mo niyan pag may ganyan ka. Ah, di ba? Ay, ito na lang. Oh, ito yung din-offer ko kay Mark na nakaraan. Ayaw niya din ay. Ayaw mo nito? Ayaw din. Okay, ano ba yung gusto mo? Yung tahi o yung ganto? Anong ka ba masanay? Yung ganto? Tahi po tsaka. Okay, tahi. Parang wala na yata sila eh. Tapos may ganito rin po. Magkahanap na po. Ay, pero ubus naman yung tahi nila. Ganto na lang. Okay lang ba sa'yo yung ganto? Bali lang subject ba meron kayo? Ngayon magbabayad na tayo kasi kompleto na yung gamit nila sa Cyril. May mga notebook na, bag, sapatos, uniform, lahat na kompleto na. So wala na silang paproblemahin. Paproblemahin na nila yung pagpasok. Okay. So bayad tayo. Ito kaya. So yun, pag may meriendahin muna natin si Cyril bago siya umuwi. So naging total ng natin halos lahat ay umabot ng 6,000 pesos. So ayun, salamat pa rin at kahit paano po ay nakuha nila lahat ng gamit nila. So yung na lang, yung papatahin na lang ni Sailin ang kailangan nating asikasuhin kasi di pa daw siya nakapagpatahi. So yun na lang siguro ang kulang, yung uniform ni Sailin kasi iba yung uniform na ginagamit nila. Sa ginagamit niya, di ba? Magkaiba kayo? Magkaiba, pero merong t-shirt na ginagamit si Sailin. Kaya binilhan din namin siya ng t-shirt. So tara. So dito kami mga kalingap na ngayon sa shop at magme-merienda lang kami bago si Cyril umuwi sa kanila syempre. Kasi anong oras na din. So anong oras na rin siya makakauwi. Tanungin ko lang si Cyril. Cyril, ano yung masabi mo kay Ninong Hawaii na ngayon may mga gamit na kayo? Maraming salamat po sa Okay. pagbigay sa amin ng mga gamit. Ang kulang na lang ay yung pagpapa-enroll, di ba? Opo. Di ba sabi mo naman sa first enrollment wala naman kailangan bayaran, di ba? Okay, bakit? Ano yung purpose ba tinantay nyo kami? Kala ko po kaso masama po kayo. Sabi niyo po ba? Ah, okay. Gusto nyo rin na, siyempre, gusto rin kasi namin makita din ng mga viewers, tapos ni Ninong, yung pagpapa-enroll nyo, di ba? Para na sa ganun nyo, ma-update din sila dun kung ano ba yung procedure sa pagtawag dito, pagpapa-enroll nila dito. Bayaran pa din. So, sana grade 10 ka na, Cyril, di ba? Hindi po. Ano? Grade 8 pa lang. Grade 8 ka pa lang pala? Opo. Si ate mo pala yan? Grade 11 na po. 11 na. So, si Sailin, 2 years na lang. Ikaw yung matagal-tagal pa, no? Opo. Okay lang yun. Tatanong lang ako sa Cyril, since ganito yung nangyari sa inyo, na napalis ulit kayo pang 5 na nga, sabi mo.
Ano yung pakiramdam nyo na ano? Ano yung pakiramdam mo na yun, na wala na naman kayo ng tirahan? Malungkot po siya. Ano yun? Malungkot po. Malungkot. Mhm. Eh, sila mama mo, ano yung expression nila nung nangyari yun? Naiyak o ano? Hindi naman. Malungkot po sila. Parang walang gana. Walang gana. Opo. Grabe, no? Si ano mo, si papa mo, lalo na siguro si papa mo mas affected yun kasi siya yung ano, siya yung parang may isip niya yun na bakit di niya magawa na ano, na Kaya nga. mabigyan kayo. Mhm. Ano nga daw po sana, bibinta sana po yung 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 karabaw. ibibenta na sana para Para po ano daw, makabili ng lupa. sa sakripisyo na sana yung kalabaw nyo. Mm. Grabe, hirap ng sitwasyon nila. Kasi unang-una yun sa papa niya nga kasi sabi ko nga eh siya yung laging makakaisip kasi na bakit ganito, hindi ko maibigay yung needs ng pamilya ko na may sariling tahanan na pangilang lipat na namin to. Siya yung pinakang mapipressure talaga dun. Di ba? Sa nakita mo sa kanilang dalawa siya yung mas ano. Mhm. Okay.